Now, 2.5 years ago, ako ay nag-invest sa APX. So, ngayong araw, November 23, 2023, ibebenta ko na ang company APX or ang Apex Mining Corporation. Ang average price ko dito ay nasa 1.48 pesos per share and ang current price ay nasa 2.75 pesos per share. And meron akong total return sa company na 89.5%. So ang number one tanong ngayon, bakit ko ibebenta ang APX? Undervalued pa rin naman and also maganda pa rin naman ang kanyang fundamentals. Welcome sa Invested. So itong video na to ay sponsored ng Simply Wall Street. So kung viewers kayo ng ating channel matagal na, itong Simply Wall Street ay matagal ko nang ginagamit. Kung bakit ko nagustuhan itong Simply Wall Street, unang-una, mayroon silang unique in-depth visual report for over 100,000 stocks worldwide, including sa ating bansa. So kung ikaw ay meron pang stock investment sa other country, so maaari mong gamitin itong Simply Wall Street. Napaka-useful nito. And also, isa rin sa pinaka-nagustuhan ko dito sa Simply Wall Street at kung bakit satisfied customer ako, ay yung kanilang stock screener. So napakadaling gamitin at napakadaling mahanap ng mga kumpanya na nasa magagandang fundamentals, at hindi lang yon, mayroon na silang investing ideas. At dito sa website na ito, pwede mo ring matrack yung portfolio performance mo at ang yung strategies regarding sa pag-i-invest or sa pag-trade. And last but not the least, itong Simply Wall Street ay laging updated sa news, fundamental changes, announcement, and many things regarding sa mga stocks na hawak mo. Ito ay trusted by over 3 million individual investor worldwide, including me. So explore na natin itong Simply Wall Street. So makikita nyo sa baba ng video na ito ang link ng Simply Wall Street. Now dito sa aking current portfolio, mayroon na akong 34 stock na hawak ngayon. At ngayong araw, November 23, 2023, ibebenta ko na ang company APX or ang Apex Mining Corporation. Ang average price ko dito ay nasa 1.48 pesos per share and ang current price ay nasa 2.75 pesos per share. And meron akong total return sa company na 89.5%. 4.31% nito ay galing sa dividendo na binibigay ng kumpanya. At ang APX ay nagko-contribute ng 3.1% ng aking portfolio. And today, ang aking current available cash ay nasa 15.9%. Dito sa ating completed trades, November 23, 2023, dito executed na yung pagbenta natin sa APX sa halagang 2.75 pesos per share. Now dito sa ating current portfolio tracker, wala na ang APX. Now sa mga susunod na araw, magtitrim pa rin ako ng aking portfolio. Yung mga merong malalaking gains ay babawasan ko na kasi I want to accumulate many stocks as much as possible because nasa undervalued stage ang mga stocks na magaganda ngayon. Kaya napaka-importante na as a long-term investor na hindi tayo maging emotional sa ating investment decision na gagawin. Because marami pang investment opportunity na paparating sa atin, basta maging patient lang tayo sa ating investment journey. Now, 2.5 years ago, ako ay nag-invest sa APX. So itong video na to, ito yung mga rason kung bakit ako nag-invest sa kumpanyang ito. Ito ay pinablish ko noong June 22, 2021. Now one of the reason kung bakit ko binili itong APX, during that time, ang laki ng nilago ng kanilang revenue. From 2019 na nasa 4.9 billion pesos lamang and ng 2020 na nasa 6.3 billion pesos. Ito ay dahil sa kadahilan na sobrang bumagsak ang ating merkado. Dahil doon, ang ating inflation, ang interest rate ay talagang sobrang tumaas, no? At dahil dito, na-take advantage ng mga mining company, especially ang mga gold stock, dahil na rin ito sa pagtaas ng presyo ng gold sa pangkalahatang merkado. And another reason kung bakit ako nag-invest also dito sa APX ay because of their performance. In terms of the ratio, in comparison sa industries, talagang superior yung kanilang performance, and also in terms of management effectiveness, makikita mo dito na puro negative ang industry. Samantalang ang company APX ay talagang na-outperform ang industries. And also in terms of valuation, sinasabi sa atin na very, very undervalued. Ganito kaganda yung performance ng company na to noong panahon ng 2021. And also ang kanilang annual report noong 2020, kung mapapansin nyo dito, kanilang net income ay lumago ng 401%.
in comparison sa 2019. Ganito kaganda yung performance ng company ito na time na yon na hindi masyado napapansin ng mga investors and also ng mga traders. At hindi lamang yun, pagdating sa competitor analysis ko, ang APX ay mayroong pinakamababang PE ratio pagdating sa mga mining stock. Nasa 5.5 times na PE ratio lamang in comparison sa mga big player pagdating sa mining company. Mapapansin mo dito na nasa above 10 times sa kanilang mga PE ratio. Nangangahulugan ito or indication ito na undervalued ang company ito. And also pagdating na kanilang leader, pagdating sa management, si Enrique Razon ay mayroong 40.3% na ownership dito sa company ito noong 2021. And ngayon, sa 2023, kanilang ownership na ay nasa 44.27% sa pamamagitan ng Prime Strategic Holdings Inc. na pagmamayari din ni Enrique Razon. So kanilang current value dito ay nasa 6.9 billion pesos today. And also, ng time na yon, yung aking big 5 numbers, ang kanilang ROIC over the past 5 years ay nasa 17%. Sales ay nasa 12% growth over the past 5 years. Earnings per share nasa 35%. Equity ay halos nasa 10%. Free cash flow over the past 5 years ay nasa 62%. Pinapakita dito ng ating merkado ay nasa pandemic, pero yung kanilang performance ay outstanding. So ito yung mga gusto kong company, no, na tinitingnan ko, yung mga company na hindi masyadong tinitingnan ng mga investor or mga traders, pero magaganda ang fundamentals. Noong 2021, ang aking intrinsic value lamang noon ay nasa 2.07 pesos per share. And ng time na yon, ang current price ay nasa 1.62 pesos per share. That's around 27% lamang na upside potential. So ang tanong ngayon, bakit sobrang tagal kong hinawakan ang APX? Because sobrang ganda kasi na kanilang fundamentals over the years, yung pag-grow ng kanilang fundamentals and also ang kanilang revenue. And imagine this, 2.5 years ago, ang market cap lamang ng APX ay nasa 10 billion pesos. And today, ang kanyang market cap na ay nasa 16.4 billion pesos. May revenue na 11.55, net income na nasa 3.18 billion pesos. And also over the years, talagang continuous na gumaganda yung kanilang free cash flow na nasa 950 million pesos in comparison sa average na nasa negative, no, kanilang free cash flow. So gumaganda kanilang free cash flow. Ang kanilang PE ratio ay nasa 4.72 times at ang average PE ratio ay nasa 9.4. So clearly in this valuation pa lamang, pinapakita sa atin na undervalued pa rin talaga ang company ito. And in terms of 11 metrics valuation method na ginamit natin, ang company ito ay merong still upside potential na nasa 34.13%. Ang average intrinsic value ay nasa 3.69 pesos per share. And in terms of historical growth at ating assumptions ngayon, ang company ay nasa undervalued pa rin, na nasa 4.55 ang intrinsic value. So ang number one tanong ngayon, bakit ko ibebenta ang APX? Undervalued pa rin naman and also maganda pa rin naman ang kanyang fundamentals. And also in terms of their management, ay talagang continuous ito na nag-grow. Because I want to take advantage yung mga company ngayon dito sa ating merkado na nagsisibagsakan and magaganda ang fundamentals. So in short, meron akong nakita mga magagandang investment opportunity ngayon na pwede kong paglagakan sa mga investment na nakuha ko sa APX. So yun lamang yung dahilan. So kung babasahin niyo yung book ni Peter Lynch, ito yung ginagawa ko lamang, ina-apply ko lamang, no. Kapag meron akong nakitang opportunity sa other company, then I will sell a company like ngayon sa APX, then ililipat ko lamang sa mga stocks na nasa magaganda yung fundamentals. And also sa mga ibang companies pa na ibebenta ko sa mga susunod pang araw or weeks. This video is not a financial advice. Gusto ko lamang ibahagi sa inyo yung mga process na ginagawa ko kapag ako ay nagre-rebalance ang aking portfolio and also kapag meron akong nakikitang investment opportunity sa ating merkado.
sa inyo na invest wisely and see you on the other side.